Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwento tungkol sa isang himala. Akala mo simple lang, pero sa totoo lang, may mas malalim pa ng kahulugan sa likod nito. Handa na ba kayo? Tara! Naisip nyo na ba? Paano kung ang isang napakagandang bagay na nakita nyo ay hindi lang pala tungkol sa nakita nyo? Paano kung isa pala itong clue para sa isang mas malaking sekreto? Alamin natin yan. So, ang lahat ng ito ay nagsimula isang hapon sa isang napaka-espesyal na pananghalian na tingin ko hinding-hindi malilimutan ng mga taong nandoon. Isipin nyo to, 5,000 tao. Grabe, parang pinagsama-sama ang lahat ng estudyante sa 10 malalaking eskwelahan. Ganyan karami yung mga taong gutom na naghihintay kay Jesus. At teka, hindi pa kasama sa bilang na yan ang mga babae at mga bata, ha? Ang laking hamon, di ba? Pero sa ilang pirasong tinapay at isda lang, lahat sila nabusog at may natira pa. Dahil dito, para sa mga tao, si Jesus ay parang isang superhero. Siya na yung sagot sa lahat ng problema nila kasi unlimited food para sa lahat. Kaya naman, kinabukasan, hinanap ulit nila si Jesus. Pero parang iba na yata ang habol nila, ha? Hindi na yung himala mismo, kundi yung libreng pagkain. Tumawid pa sila ng dagat para lang mahanap siya. Ganon sila kadesidido. Para kang naghahanap ng malakas na wifi signal, di ba? Kasi umaasa sila sa part 2 ng libreng pananghalian. Pero alam ni Jesus kung ano talaga ang nasa isip nila. Sabi niya, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himala, kundi dahil nabusog kayo sa tinapay. You know, basically, alam ni Jesus na naging fans lang sila dahil sa libreng merchandise, yung pagkain, at hindi dahil sa mismong mensahe niya. At dito na niya sinimulan yung isang mahalagang ideya. Sabi niya, may 2 klase raw ng pagkain. Parang sa video game, di ba? May pagkain na panandalian lang na nagpupuno ng health bar mo, at meron namang special item na nagbibigay sa'yo ng permanent na power-up. So, dito na papasok yung pinakamahalagang aral sa kwento natin, yung tungkol sa kung ano ba talaga ang tunay na tinapay ng buhay. Ano ba itong tinapay ng buhay? Well, ito yung ultimate power-up na sinasabi ni Jesus. Hindi ito literal na kinakain ng bibig, kundi kinakain ng puso at isipan. Ito yung pananampalataya sa Kanya na nagpapalakas sa atin mula sa loob. At dito niya binitiwan yung sikat na linya, "Ako ang tinapay ng buhay." Ito ay isang metapora or metaphor. Yung metaphor parang sinabi mong, "You are my sunshine." Hindi ka naman literal na araw pero nagbibigay ka ng liwanag at saya sa buhay ko. Ganon din dito, hindi literal na tinapay si Jesus, pero tulad ng tinapay, siya yung nagbibigay ng buhay. Tingnan natin dito. Ang ordinaryong pagkain, parang baterya ng cellphone mo. Kailangan mong i-charge araw-araw na uubos. Pero itong tinapay ng buhay, ayon kay Jesus, ay parang isang power source na hinding-hindi mauubos. Nagbibigay ito ng lakas na walang katapusan. Pero hindi lahat natuwa sa ideyang ito. Sa totoo lang, ang daming na-confuse at may ilan pang naghalit, ha? Dito na nagkagulo. Kasi ang narinig nila parang galing sa isang horror movie. Sabi nila, paano niya ibibigay ang laman niya para kainin natin? Masyado nilang literal na inintindi yung sinabi ni Jesus. Hindi nila na-gets na baka may mas malalim itang ibig sabihin. Alam niyo yung feeling na pumunta ka sa isang party, tapos bigla itong naging isang mahirap na math lecture? Medyo ganon ang naramdaman nila. Pumunta sila para sa pagkain, pero ang ibinigay sa kanila ay isang aral na hindi nila maintindihan. So, ano ba talaga ang problema? Let's break it down. Number 1, masyado silang literal. Akala talaga nila totoong laman ang pinag-uusapan. Number 2, iba yung order nila, di ba? Ang gusto nila solusyon sa gutom, hindi spiritual lesson. At number 3, ang hinahanap nila ay isang action hero na hari, hindi isang spiritual teacher. At dahil dito dumating na sa choose your character moment ang lahat, mananatili ba sila sa team ni Jesus o aalis na sila at maghahanap ng iba? Ang resulta, marami ang nag-unfollow kay Jesus. Para bang sinabi nilang, this is not the content I signed up for. Masyadong mahirap para sa kanila at hindi ito ang inaasahan nilang marinig. Imagine ninyo yung eksena. Halos lahat ng kasama mo umalis na. Tapos, tatanungin ka ng leader ninyo, kayo rin ba? Aalis na? Siguradong napakabigat na tanong noon para sa mga disipulo.
Pero ang sagot ni Pedro, isang classic comeback. Pangnoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Naintindihan nila na yung offer ni Jesus ay parang isang limited edition na kayamanan na hindi nila mahahanap kahit saan pa. Kaya ang tanong ng kwentong ito para sa ating ngayon ay simple lang. Sa mundong puno ng mga video games, trending videos, masasarap na pagkain na panandalian lang ang saya, ano ba talaga ang tunay na nagpapasaya sa iyo mula sa loob? Ano ang iyong tinapay ng buhay? Magandang pag-isipan, di ba?